napansin ko lang ho, mga kababayan, no? Lahat ng vlogger nila, alive. Pati media, alive, mga bossing. Yung tipo ho bang, mamayang konti, mag-uumpisa na ha, yung meeting sa Zoom. Okay, uumpisa na natin yung meeting sa Zoom, tapos ito yung pagmimitingan, mga kababayan. Kaya, ang napansin ko din mga bossing, yung pag-stay ng VP ng Inday Sara Duterte doon sa loob ng House of Representatives ay ito ang kanilang plano. Magkaroon ng Zoom meeting, no? Doon sa loob ng House of Representatives at magpaawa at magmura, mga kababayan. Balikan din ho natin yan. Tuloy na natin yung si Laika. Alam mo, I am a person. I went to the hearing in good faith. I came back from LA. I sat there, answered their questions. Sinabi mo sana sa BP, Ma'am, uwi ka na, pagod ka na, gabi na, lalabas naman din po ako sa Lunes dito. No? O ayan, ang nangyari, tuloy. Nalagay sa alanganin, nalagay sa hindi magandang seguridad ang House of Representatives. So ano na mangyayari ngayon, mga boss? Ayaw nila paawat eh. Si Salaika na lang, lipat muna natin pansamantala doon sa Women's Correctional. Kasi nanganganib na, kung sakali na ilipat yan, baka sumunod din. 'Di ba? Sila Inday Sara doon sa loob ng Women's Correctional. Baka sumama din, pumasok din. Di ho ba, mga kababayan? Sabi ni Janus.com, yan din ang pansin ko kanina, Sir Mark. Sabay-sabay no? Tas yung mga vlogger sa labas ng Congress, mga bisdak, parang pinalipad pa papunta ng Maynila. Oho, mga kababayan, lahat po sakto sa oras. Ito ho, yung live nila, mga bossing, no? Yung live ho nila, lahat ng vlogger nandyan. Nakikinig. Ako pa, maniniwala pa ako kung isa, dalawa. O sabihin mo na, 10. Pero hindi. Parang 60 o 50 yung mga vlogger na nandoon sa Zoom meeting ho nila. Mga boss. So, tapos ito. Tapos si BP, hindi ako pwedeng umalis dito. Magkukulong muna ako hanggat hindi pa umpisa yung Zoom meeting. Yung Zoom meeting namin. Diba, as per neto? Sabi ni Ma'am Elena Solano, tama lang ang desisyon ni Congressman Chua. Ganun din ho ang gagawin ko, mga kababayan, kung ako ay isang congressman. No? Pinapakiusapan naman nating umuwi na muna. Hanggang Lunes lang naman itong mga ito. Pero baka plano na talaga na magpaawa sa taong bayan at kumuha ng simpatya at pagmukhain na tignan mo, kawawa na, magma-marshmallow na tayo. Pero mga boss, eto tingin ko, baka mamaya magkaroon pa ng ng martial law talaga eh. Bakit ho? Ang sabi ng Vice Presidente, no? Ipapategi si BBM kung sakali na ipategi siya. Yung mga ganon. Siyempre, mga bossing. Buhay ng presidente yan. Siguro, pagka kayo ho, mapapaisip, dapat yata, no? Kesa naman maisahan ang ating presidente. Mga bantaho yan, mga kababayan, ha? Tuloy natin. For 9 hours. And wait lang! Uy, mamaya ka na umiyak! Sabi ni Alvin Magsiko, malaki ang ayuda mo, boss? Hindi kami tumatanggap ng ayuda. Kami ang nagpapaayuda. Kayong mga timawa na DDS. Kayo ang mga nakanganga sa 20 pesos na bigas. Totoo, di ba? Kunyari ka pa, sasabihin mo, asa na ang 20 pesos na bigas? Di ba? Kayo yung nagpapakatimawa sa 20 pesos na bigas. I know they did not do anything that was contemptuous or contempt. But I did. I sat there and I listened to their order of contempt. I requested, I did an apology. And then, ang sabi po nila, I just have to do an MR. Ngayon, I did an MR, but they did not rule on it. And then suddenly, they have an order transferring me. Kasi nga, ayaw mo pa uwi si BP. Nandiyan pa din si BP, Sara. No? Tapos na ang visitation. Para namang nakulong to ng
5 taon, mga kababayan. 5 araw lang ho. Sabi ko pa nga habang nag-hearing sila doon sa Congress, si Franz Castro, medyo ano din pala, no? Medyo, kumbaga, hindi yung ganong katigas. Kasi bakit to? Kasi maximum 10 days eh. Sabi ni Franz Castro, hindi, okay lang po. Ano lang, 5 days hanggang doon sa susunod na hearing, mga kababayan. Di ba? Oh. Kala mo naman mga nakulong ng 5 taon. When ang nauna naman na order ng final ng lawyers namin was an MR to lift that order of contempt because they said that was the procedure. If they were not able to rule on that, how were they able to come up with an order, to transfer me to the Women's Correctional? Kung hindi nag-overstay ang vice-presidente, kung hindi nagkulong ang vice-presidente doon sa opisina ni Pulong, malamang wala kayong ganyan. Pero, ang tingin ko nga dyan, stage yan. Pinlano nyo talaga yan para mag-aawa sa taong bayan. Para kumuha ng simpatya. Tapos, sabay-sabay, saktong-sakto naman. Lahat ng vlogger, siguro mga 6 na pong vlogger, yung nag-aabang, nakikinig, nandun. Sila maharlik. Biruin nyo ho yun, mga kababayan. No? Maniniwala pa ako kung sa 10, 12 lang yung mga vlogger, yung mga gising lang. Madaling araw, mga boss. Para ano? Para ipakita, mga bossing, na kesyo ganito ang sitwasyon namin sa House of Representatives. Ginaganito kami. Di ba? In the dead of the night. I mean, bakit ganun? Wala na bang rights yung mga tao? They just keep your room and then just get... I really don't know. All I know. Actually, siguro tulog ka na kung hindi ito nagtagal dyan si BP Sara. Peaceful na natutulog ka na. Kung hindi nagtagal dyan si BP Sara. Hindi. May plano. May plano nga kayo. Di ba? May plano kayo na kumuha ng simpatya, ng awa ng tao. At ipakita sa taong bayan na, uy, ganito, inaapi na kami dito. Di ho ba, mga kababayan? Mga boss, 5 days lang, ha? At hindi naman po ito yung kulungan na nakahawak ka doon sa mga bakal. Hindi naman po ito kulungan, mga kababayan, na ang hinihigaan mo is yung yung tabla o sopa o kung ano man na may kasama kang may mga kaso. Hindi ho. Para ka ding nasa bahay niyan. Hindi nga lang siguro kasing garbo nung kwarto ni Lopez, mga bossing. Pero sa isang simpleng tao, kayang-kayang matulog diyan, mga boss. Kaso nagstay ang BP. Di ho ba? Nag-stay ang BP para umabot sa punto na nandiyan na, all set na yung mga vloggers, nakapokus na, mag-uumpisa na kami. Kala nyo, ha? Is that I am not an accused of any crime. I am just a person detained here for 5 days until the hearing ng Monday. Yun naman pala Di ba? Yun naman po pala, mga kababayan, naiintindihan naman po pala nila, mga bossing, na 5 araw lang ang itatagal niya. At pagkatapos ng 5 araw na yon, labas na din siya. Pero bakit kung makapag-react kayo, kala mo, naku, Diyos ko, Lord, 5 taon si Lopez doon sa loob ng House of Representatives, dadalawin ko nga, mag-overnight nga ako, sasamahan ko nga siya. Tapos yung aali-aligid ho, yung mga bodyguard o yung mga gwardya ng vice-presidente. May mga beng-beng din ho yan, mga kababayan. Kaya, tama po yung desisyon ni Congressman Chua, mga bossing, na ilipat na lang muna si Zuleika para hindi malagay sa alanganin yung seguridad ng House of Representatives. I have been trying to cooperate to the very best of my ability, so I do not understand why they just go to your room, get your phones, and then just tell you that they will move you to a women's correctional at 12 o'clock. Bakit tayo mo sabihin na
nakikiusap na umuwi na, lumabas na si VP Sara. Na umuwi na. Dahil Monday, lalabas ka naman din. Ba't hindi mo sabihin yon? Di ba? Oh. Pero wala, ayaw. Meron pa bang batas yan? Don't people get rights anymore? I am a person, I'm trying to cooperate. But they just move me there. Pag-ipit na, iyak ka na. Pag-ipit na, may sakit na. Mga kababayan, ano ba yun? Alam naman nila, chronic back concern. Tapos kanina pinayagan ako ni Chairman Chua dun sa mga request ko, and then suddenly they change everything and then they come up with an order. Pinayagan ka na kasi, attorney eh. Si BP kasi ang sisihin mo. No? Si BP ang sisihin mo. Actually, inilagay ng Vice Presidente yung seguridad, no, ng House of Representatives. Sa hindi, yung tipo bang mga kababayan, mga tipong hindi okay ang kalagayan dito ng seguridad ah. Kasi daming mga tao na naglalakad, mga armado. Ayan eto. Babasahin ko sa inyo ha. The Vice President intervention came during her visit to the House of Representative detention facility, which had been initially permitted under specific guidelines. Instead adhering to these perimeters, Duterte escalated the situation in overstaying her visit, ignoring repeated directive from Sergeant at Arms to leave. Ginagamit mga kababayan yung kanyang kapangyarihan para baliwalain po yung guidelines na ibinigay sa kanila. Labas na nga po sa oras ng bisitasyon, hindi pa sumunod. Then, sabi dito, ito yung magiging mga bossing, ito yung ilalabas po ng House of Representatives na sagot po nila. She then locked herself inside the office of Davao City Representative Paulo Duterte, prompting a lockdown of the entire House premises. Parang parang kudita na ba yan? Hiyo ba, mga kababayan? Tuloy natin. Pasensya na ho. Doon sa nabubisit. At sabi, fake daw yung iyak at nabubisit dahil naaartihan. They were not able to rule on my MR to transfer. Why? I don't understand. I did not do anything. Hindi nga ikaw, si BP. Ayaw umalis eh. No? I am not leaving this room. I am here in the House of Representatives detention facility for 5 days until the hearing on Monday. Nobody can just come in here and demand to transfer me in the middle of the night. I have my rights. I am not accused of any crime. I am not leaving this. Wala nga. Kasi wala, paulit-ulit tayo. Dahil hindi naman niya lang sinasabi kung ano ang dahilan kung bakit itatransfer at gustong itransfer sa Women's Correctional, mga kababayan. Uulitin ko. Dahil kay BP. Makulit. Mga bossing. 5 days lang ay tatagal. Pinagmumukha sa taong bayan. Hindi, sasama ako dito. Matutulog ako parehas nito. Tapos sasabihin siguro sa taong bayan, naku, si BP, pati si BP, kinulong na. Ganon siguro ang gusto nilang palabasin, mga boss. Anyway, tapos na po siya magdrama, mga kababayan. No? Pasensya na ho ulit, ha? Tawagin nyo man po akong walang puso, pero hirap po akong maniwala doon sa mga pasugod-sugod sa ospital, doon sa mga pasuka-suka ko niya, ewan ko. Pasensya na po, no? Yun yung pag-aanalisa ko doon sa kanilang ginawa Hindi ho matanggap ng isipan ko na, totoo ba to? Nangyayari ba talaga to? O totoo bang ganito? Pasensya na po, no?